kabataan, hallelujah, na ang Diyos mismo ang nag-invite sa atin, come to the house of the Lord. Kahit na ikaw pa yung sabi mong lowest, nasa pinakamababang kalagayan, hallelujah, ang Diyos ay nag-welcome para sa lahat, hallelujah. Kung tayo makikinig lamang, hallelujah, sa kanyang pagtawag, hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Minsan tayo nasa downfall na nakalagayan, minsan sobrang pagdi-discourage ng kaaway, hallelujah. Pero ang Diyos, siya pa ang nag-lift up sa atin. Siya pa nag-encourage sa atin. Go to the house of the Lord. Amen. Salamat. Napakabuti natin ng Diyos. Napakainaw ng mensahe ng Wednesday. Hallelujah. Whosoever will. Kung sino nagnanasa. Dahil ang Diyos naman ay laging welcome. Laging open. Hallelujah. Para sa mga nauuhaw sa ating Panginoon. Salamat. Ating palakpakan nating Diyos. At tayo nadako na sa pinakamahalagang parte na ating gawain. At kung tayo may mga prayer requests tonight, ay ating ibigay sa ating mga brothers na narito at ating sama-samang ipapanalangin mamaya sa ating pagkatapos. Ganyan sila mga sa online, invite na kayo ay magbigay din ng mga prayer requests kung tayo may mga panalangin sa gabing ito. Awitin natin ang awit na sabing, as a deer, hallelujah. Sino ang kasama ko sa gabing ito, hallelujah, na patuloy pang nauuhaw sa katwiran ng ating Panginoon. Sino? Mga kabataan, hallelujah, na patuloy pang nauuhaw sa ating Panginoon, Lord. Nais ko pang maranasan ang iyong magawa. Nais ko pang lumago sa katwiran, sa kabanalan, sa kaisan, sa kabutihan, sa iyong salita. Hallelujah! Hallelujah! Ang Panginoon na nagsabi kung sino ang mga nauhaw, lumapit tayo sa Kanya. Whosoever will, hallelujah. At ang Diyos ay laging welcome, laging open sa mga nauhaw sa Kanya. As a deer, as the deer panted for the waters of my soul, after thee, yes, Lord, you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Isa pa, as a deer, hallelujah. As the deer panted for the waters of my soul, after thee. You alone are my heart's desire. Yes, Lord. Are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Second verse. You are my friend. Hallelujah. God bless, Brother Kim. You're my friend, and you are my brother, even Oh, you are a king. I love you more than any other, so much more than any. Let's sing, you alone are my strength, my shield. Hallelujah. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my
heart's desire. You alone are my heart's desire, and I... Say for the last time, you alone are my strength and my shield. Yes, oh God, hallelujah. You alone are my strength, my shield. To you alone may your spirit shield. Yes, oh God, yes. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. And I long to worship thee. Praise the Lord. Ating palakpakan natin Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Yes, Lord, itong aming prayer, itong aming desire, na kami ay mapunan mo muli minsan pa ng iyong mga salita. Katulad ng isang usa na nauuhaw for the water brooks, so our soul longs after you, Lord. Itong aming pagkauhaw, sapagkat ang sabi mo sa iyong mga salita, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of your mouth, Lord. Kaya sa gabing ito, wala tayong ibang desire, mga kabataan, kundi tayo ay punuin ng Diyos ng kanyang salita, ng kanyang kalooban. At we must digest, we must absorb kung ano mga bagay na inanda ng Diyos sa atin para tayo ay tumibay, lumakas. At katulad ng sabi ng awitin, tayo ay lumapit sa ating Panginoon as a friend, as a brother, sapagkat meron siyang ianda para sa bawat isa sa atin. Let us bow our heads in prayer. Pagkailan namin Diyos, sa gabing ito kami nagpasalamat. Nagpupuri kami sa iyong pangalan, O Diyos. Ikaw ang siyang aming tinataas at naluluwalhati. Ang gabing ito ay para sa iyo, O Diyos. Kaya marapat lamang na may sauli ang lahat ng papuri, pagdakila at pasalamat sa iyo lamang, O Diyos, sapagkat ikaw ay karapat-dapat sa mga bagay na ito. Purihin ang iyong pangalan, dakilain ka, sambahin ka sa aming kalagitnaan. Karapat-dapat ka, O Diyos, sa papuri at pagsamba. Ikaw ang Diyos na nag-ingat sa amin, nagpalakas sa amin, nag-provide ng mga pangailangan, mga provisions sa work, sa school. Lord, ikaw ang patuloy nagsusupply ng mga pangailangan. And for that, Lord, and for those reasons na too many to mention, dahil napakaraming ginawa sa mga buhay, for those reasons, Lord, karapat dapat ka mapurihan, luwalhatiin. Karapat dapat kang itaas sa aming kalagitnaan. We worship you, Lord. We glorify you because of who you are. Sa aming mga buhay, naranasan ka namin. We are witnesses of your work. Kaya Lord, nagpasalamat kami, nagpupuri kami sa iyo, sapagkat karapat dapat ka sa papuri, pagdakilang pasalamat. Ang gabing ito ay para sa iyo, Diyos. Kaya ang aming dalangin, mangusap ka, kumilos ka sa mga kabataang ito. Isugo mo ang salita, O Diyos. Ikaw ang siya maghayag ng iyong kalooban, ng iyong plano, ng iyong mighty work, mighty word na hinanda mo para sa bawat isa sa amin. Bayaan, Lord, patnubayan mo kami, lead mo kami sa iyong mga salita so that we may be able to understand kung ano mga kalooban mo sa mga buhay. We may be able to understand ang mga bagay, mga deep things na inihanda mo para sa iyong mga iniibig, which is your bride. At narito, naniniwala ko, Diyos, ang mga kabataang ito na nag-gather sa iyong pangalan despite ng kanilang mga age, despite ng mga studies or ng work na kanilang mga kinakabalahan. They chose, Lord, na pumarito, or they chose na maglaan ng oras sa iyo through our live stream. Father God, iniwala ako ng lubos na ikaw ang siya magpapala sa kanilang mga buhay. Patubayan mo sila sa iyong mga salita. Lead us, Lord, through the fields of your word, at kami ay idalihin mo sa iyong kalooban lamang. O Diyos, wala po akong magagawa sa aking sarili. I, myself, is just a humble servant. Basahan lamang sa iyong harapan. Pero Diyos, kung ikaw mangungusap, ay gamitin mo po ako, Diyos, upang ang pag-apala ay bumuhos sa iyong mga kabataan. Ikaw ang siya mag-bless, ikaw ang mag-sanctify, ikaw, Diyos, ang manguna sa aming mga pag-uusap ng iyong mga salita. At bayan lamang ang mga oras na lilipas, ang mga sandaling lilipas, ay may balik lamang sa iyo ang papuri, ang pagdakila at pasalamat sa mga tangi at mga pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen.
Pwede ba natin palapakan ang Panginoon? Praise the Lord. Praise the Lord. Habang tayo nakatayo ay magbukas tayo ng ating Bible. Okay. Good evening. John chapter 14 verse 1 ay magbasa tayo ng mga ilang mga bagay dito. Okay. 14 verse 1 to 7 I want us to read. Sabi dito, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way to where I am going." But Thomas said to him, "Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. From now on you do know him and have seen him." Can you say amen to the words of God? Amen. Please be seated. Pagpalain tayo ng Panginoon sa mga salitang ating binasa. Alright. So, good evening. Good evening sa ating lahat. At salamat sa biyaya ng Diyos. Gabing ito tayo nagka-tipon-tipon sa kanyang pangalan. At I know some of you ay galing pang school, work, or perhaps sa bahay. Pero lahat ay, or nagpasalamat ako sa Diyos na kayo nandito upang maglaan ng oras sa ating Panginoon to grow in grace, to grow in faith. You know, yung mga pagpapagal ninyo, to attend the church, to attend the service, big or small, kahit ako yung mangaral or si Brother Sam or sa sino man, you know, ito ay may malaking paggawa sa inyong mga spiritual na pananampalataya. Tayo ay lumalago, tumitibay in every inch ng salita ng Diyos na ibinibigay sa atin. Okay? So that is why yung inyong mga labors, yung inyong mga efforts to go to the church ay hindi yan nakakaalpas sa paningin ng Diyos. Okay? Hindi yan nakakalagpas sa paningin ng Diyos at iniwala ko ng lubos na pagpapalain tayo natin, Panginoon. Yung pananampalataya natin mag-increase, yung pagkakilala sa ating Diyos, ito ay lalalim pa, lalago pa, yung relationship natin with God ay nabubuo dahil pinaka-importante bilang mga Kristiyano ay mabuo yung relationship natin sa Diyos. Okay? Of course, nagpasimula tayo, it's close to none. Hindi natin kilala ang Diyos to our relationship level. Kilala natin ang Diyos, na-acknowledge natin siya, perhaps naniniwala tayo na buhay ang Diyos, pero to be in a relationship with God ay iba sa pagkakilala na mayroong Diyos. Okay? Iba ang isang buhay na supposed to be, you know, ang Kristiyano, ang buhay dapat niya ay meron siyang relationship with God. Okay? It's different na kilala mo ang Diyos. Kilala mo na siya yung gumawa ng heaven and earth on the 7 days ng kanyang creation. It's different than having a relationship with our God. Okay? And to have a relationship with God, it takes effort. It takes time. Okay? Kung paano tayo magkaka-relationship with with our friends. Yung mga pagkakaibigan naman from childhood ay hindi nabubuo ng isang araw lang. It has to grow. Darating yung mga panahon ng yung mga days na nag-uusap kayo halos daily. So it has to grow at kapag let's say for example, mga kaibigan kayo sa elementary, perhaps na hindi nyo na nakakausap ngayon, di ba? Habang tumatagal na hindi kayo nag-uusap, habang tumatagal na hindi kayo nag-communicate, nawawala na yung friendship. Parang, kilala mo na lang sila. And it's the same thing with God. Okay? Kapag hindi tayo nag-spend time sa Diyos,
Parang nauuwi tayo sa kilala lang natin ng Diyos. Okay? Ang dangerous doon na kalagayan, dahil sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo Jesus, sila na mga walang relationship with God. Diba? Sabi sa Bible, pagbalik niya, may mga kakatok, Lord, gumawa kami ng ganito sa iyong pangalan. Lord, ganito ang ginawa namin, nagpuri kami, umatid kami ng church, etc., etc. Pero ang sasabihin doon ng Diyos, magsilayo kayo gumagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Okay? Dahil nga, na wala silang relationship with God. So ito mga ganito pagpagal ninyo, pagtitiis, pagsumikap na umattend, it's a good thing. Magpatuloy tayo dyan. Okay? Hindi naman kinakailangan mature agad. Hindi kinakailangan meron agad specific level na naabutin or nawain. It takes time na maunawaan din ang salita ng Diyos. It takes a deeper relationship with God. Getting to know God. Hindi sa lahat ng panahon mauunawaan mo yung mga pangaran, that's fine. Dahil tayo ay tinuturuan ng Diyos little by little from glory to glory. Okay? Pero it does not excuse you kung hindi mo nauunawaan ay huwag ka nang maten. It does not excuse you sa ganung paraan. Kapag hindi mo pa naunawaan ang salita ng Diyos, then just attend lang. You will get to know God in a simple way, in a small ways. At dating panahon, may kilala mo siya. Nakikita mong yung sarili, you are matured, you have a relationship with God, dahil ikaw ay hindi tumigil. Okay? So, again, God bless sa inyong mga efforts, sa inyong mga pagsumikap, sa inyong mga pagpapatuloy sa namutan ng gawain. Okay, so before we proceed, again, I would like to announce na this next Friday, wala kami. Perhaps hindi nyo kami kita, nila Gideon, nila Kyla, even si Noah, dahil kami ay nasa Cebu. So, meron kami pupunta doon to visit, makapagbakasyon din, pero of course, makadalaw din sa kila Pastor Abe, Sir Abraham, at sa gawain nila, at merong opportunity na makapunta din ng Negros ng Sunday. So, pray for it lang, at naniniwala ko na ang Diyos ang siyang patuloy magpala. As for us, or as for you na may iwan dito, ay meron pa rin tayong regular, so matalan tayo, no? May regular schedule pa rin tayo ng ating gawain, at papungunahan tayo ng ilang mga brothers natin, so perhaps magkaroon ng sharing or ng open forum or ng mga bagay na arrangements na whether ito man ay formal service or open sharing or open forum, etc. Ito naman ay as long as, sabi sa mga kasulatan, as long as we are gathered in His name, 2 or 3 that are gathered in His name, naroon ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Okay? So patuloy natin supportahan yan, hindi porket wala ako ay hindi na kayo attend. And also sa Sunday next week, so this Sunday wala muna tayo, this Sunday ay wala muna tayong gawain. For next week ay meron tayong gawain or meron kayong gawain or activities na i-relay ko sa ating mga brothers. Okay, so as for this evening ay nais ko lang mangusap ng ilang mga simple na mga bagay, mga maikling mga bagay lang. At gusto ko rin magbigay ng unting pagtuturo with regards sa buhay ng isang Kristiyano. Okay? Ano ba dapat ang ating binubuhay? Or ano ba dapat ang kalagayan natin bilang isang Kristiyano? Dahil tayo ay nasa edad na kung saan talagang mapping out pa kung sino tayo. Alam niyo yung mga adolescent, yung mga teenagers, even mga young adults, hindi naman natin na-figure out pa kung sino tayo. Okay? Even yung mga adults na, at say mga sa 20s na, hindi naman sila tumungtong na mga edad na 20, hindi naman sila tumungtong edad na ganyang edad, na alam na nila ang kanilang gagawin. Lahat tayo ay dumaan sa pagkabata, lahat tayo ay dumaan sa pagtuturo, mga guidance, mga advice, para tayo ay i-guide at ilagay sa mga bagay na dapat or sa mga plano ng Diyos na dapat natin gawin. Okay? Hindi ako lumaki na alam ko na lahat ng gagawin ko. Hindi ako lumaki na alam ko na youth leader ako at alam ko, mangangaral ako sa inyo. Hindi ganon.
So merong mga pagtuturo, may mga guidance, may mga leading na ginawa ng Diyos for me, at iniwala ako para sa bawat isa. So may mga pagtuturo ang Diyos, lalong higit na sa kung paano ba maging Kristiyano. Okay? Sometimes masakit ang pagtuturo, mabigat, at para kang pinaparinggan or para kang nasasaway ka, napapahiya ka. Pero as long as, of course, hindi naman para sa embarrassment mo, kundi yung shame na nararamdaman mo, nahihiya ka dahil guilty ka, lahat ng bagay na yan ay para sa itututo natin. Okay? At by the way, hindi naman tayo pinapahiya talaga, ina-embarrass in the public. So lahat ng mga bagay na ito, mga pagtutuwid, ay para sa ating benefit. So sa gabing ito, I want us to talk, simple thing lang, ano? Pag-usapan natin sa verse 6, ang sabi ni Jesus, I am the way. So let's talk about Jesus being the way. Jesus is the way. So simple lang ito. At gusto ko lang magpakita sa inyo ng ilang mga bagay na makonsider natin bilang mga Kristiyano. So, to give a context, dito sa verse na ito, si Jesus ay nangungusap sa kanyang mga disciples. Sabi ni Jesus, di ba? Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. And sabi niya sa verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Okay? So, sa mga tagal na sa church, very familiar tayo sa topic na ito ni Pastor Franco. Okay? So if some of you can recall, no? So, sa ibang mga translation, if you would read yung King James, I think King James, ay ginamit doon yung phrase na, in my Father's house are many mansions. Okay? At isang memorable for me na paksa ng late Pastor Franco ay yung pag-dissect niya or pagbibigay niya, pag-explain sa salita ng Diyos kung bakit sa bahay ng Diyos ay maraming mga mansyon. Paano nangyari na mayroong mga mansyon sa loob ng isang bahay? Sa ESV, I would say, nabigyan na agad ito ng explanation or naipakita na kung anong pinakakahulugan nito. So, in my Father's house, sabi sa ESV, are many rooms. Para mas maliit, ano? Yung rooms ay maraming mga rooms sa bahay ng Ama. So, hindi natin pupuntahan masyado yan. Marahil next time, i-note nyo na lang. Pupuntahan natin next time. Pero, what I would say right now, ang sinasabi dito ni Jesus sa verse 2, ay, kapag sinabi niyang, in my Father's house, sabihin ito yung kingdom ng Diyos. Okay? Ito yung kaharian ng Diyos. Are many mansions or are many rooms, yung mga rooms na yan ay hindi necessarily talaga mga kwarto na para sa inyo. Okay? Huwag niyo imaginein na sa kaharian ng Diyos ay meron dong parang mga rooms para sa inyo or may mga sarili-sarili kayo mga room, may kama, may TV, may kung ano pa, mga refreshments. Hindi ganon. Kundi ang tinutukoy dito ay yung ating katawan na ipapalit sa mga nabubulok na katawan natin. Okay? Ito yung mga tinatawag na theophany body. Yung katawan na ipapalit dun, yung sabi sa Bible, yung incorruptible na mga bodies na ipapalit sa corruptible nating mga katawan. Okay? So, yun yung pinaprepare ni Jesus. So, next time natin mapuntahan yan. Ano? I-elaborate natin yan further. Pero, to give you a context, yan yung pinaka-meaning yan. Ang mga katawang ito or ang mga buhay na ito ay inihahanda ng Diyos para sa inyo lahat on His kingdom. So, ito yung pagka in a twinkling of an eye, we shall all be changed. Yun yung papalit doon. Yun yung mga pinrepare ni Jesus. Okay. So, kaya sabi doon sa verse 2, verse 3, siya ay umalis, si Jesus ay kinakailangan umalis para i-prepare yung lugar na yun. Yung katawan natin, yung theophany body, yung ipapalit sa inyo mga katawan na nabubulok. Para, pagdating doon sa langit, ay forever tayo sasama sa Diyos. Wala nang pagod, wala nang gutom, wala nang mga pag-iyak, yun yung mga binabanggit sa mga sulatan. Okay. At sabi doon, sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also.
So si Jesus, sabi doon, kapag ako'y alis, dadaling ko kayo doon. Huwag kayo mag-alala. Kayo ay kasama ko. Kayo ay pupunta doon. Okay? Kayo ay, sabi ng Jesus, babalikan ko kayo, I will come again, and ako mismo ang magdadala sa inyo papunta doon. At yun yung pinapaniwalaan natin na rapture. Okay? Actually, hindi nyo mababasa yung word na rapture sa Bible. It is called being caught up in the clouds. So, yung being caught up in the clouds, or yung rapture na tinatawag, ay ito yun. Jesus will come at siya yung magdadala sa atin papunta doon, sa kaharian ng Ama. At yung mga pinrepair niya sa atin ng mga katawan, yun yung ipapalit sa atin. At ang sabi doon, that where I am, kung saan si Jesus, you may be also. So, marahil next time mapuntahan natin yan patungkol sa rapture. Maganda rin pag-usapan natin yan para maintindihan natin, maunawaan natin kung ano ba inaantay natin. Kasi antay lang tayo na antay. Hindi natin alam kung anong inaantay natin or kung ano bang mga bagay na patungkol sa rapture. Okay, so maganda mapuntahan natin yan some other time. Pero, what is the focus here? No? So verse 4, sabi doon, and you know the way to where I am going. Alam niyo kung saan yung daan na pupunta ako. So tinanong siya ni Thomas, Lord, saan yung daan? Kasi parang medyo hindi siya sure. No? Sabi kasi ni Jesus, alam niyo yung daan kung saan ako pupunta. Kasi iniisip nila, papuntang langit. Alam niyo yung daan papuntang langit. Nagtanong si Thomas, hindi namin alam kung saan ka pupunta, Lord. At paano namin malalaman kung paano pumunta doon? Okay? Kung let's say langit man yung pupuntahan ni Jesus, paano pumunta ng langit? Or ano ba talaga yung pupuntahan ni Jesus? Saan ba siya pupunta? Kasi hindi naman sinabi dito di ba? I will go somewhere, someplace. At ang sabi ni Jesus, nung tinanong siya ni Thomas, Lord, how can we know the way? Sabi ni Jesus, verse 6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, basically, ganito ang sinasabi sa verse na ito, sa mga verse natin binasa. Itong mga bagay na ito, inihanda ko para sa inyo. Pinrepair ko, sabi ni Jesus, pinrepair ko para sa inyo. At, alam nyo dapat, yung daan papunta doon. So, nagtanong si Thomas, paano ka makakapunta doon? At saan ba yun? Ngayon, ang sabi ni Jesus, ako ang daan. I am the way. Kung paano tayo makakapunta doon? Sa pamamagitan ni Jesus. Kung paano tayo makakapunta doon sa end goal, na kung saan may nag-aantay na mga pinrepair sa inyo, sa ating lahat, na mga katawang hindi na nanghihina, hindi na napagod, hindi na nagkasala, hindi na weak. Those things are prepared para sa inyo. Pero yung daan papunta doon, hindi natin alam, di ba? Kaya pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, ako ang daan. I am the way. Kung gusto natin makapunta doon, sabihin natin ganito, kung gusto natin makapunta sa kaharian ng Diyos, kung gusto natin maligtas, kung gusto natin ma-rapture, sa paano pamamaraan o sa anong daan? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way. Kung papansin nyo na maigi, hindi niya sinabi na I am a way. No, hindi niya ginamit yung word na a, yung article na a. I am a way. Or ako yung, isa ako doon sa mga daan. Kundi sinabi ni Jesus doon, I am the way. Ibig sabihin, it signifies na meron lamang iisang daan. Meron lamang isa na pamamaraan para ikaw ay makapunta sa Diyos or maligtas or ikaw ay makarating or ma-rapture. Ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? Hindi tayo maliligtas sa anumang mga paraan. Hindi kayo maliligtas kung umattend kayo ng church. Hindi kayo maliligtas kung kayo ay magpapatotoo or mag-testimony or gawin ninyo lahat ng mga ministries. Or kahit na nandiyan kayo, minsan nga, wala pa nga inyong mga minds dito Nandyan lang kayo nakaupo lang, pero may makausap na iba. Pero kung nandyan man kayo at attentive kayo sa aking sinasabi, hindi pa rin niya sapat para ikaw ay maligtas. Ang pamamaraan lamang para tayong lahat ay maligtas
ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Marami nag-church. Okay? Kung sa church lang na pag-uusapan, hindi tayo unique. Kasi marami mga activities na church, may mga ministries sa church. It is not necessarily unique. Ang kinaibahan lamang or ang uniqueness lamang ng isang tunay na Kristiyano ay ang Espiritu Santo. Ang Kristo Jesus na nananahan sa kanyang puso. Okay? Yun yung kinaibahan ninyo. Kinaibahan natin. At yung magiging kaibahan ng mga maiiwan at maliligtas. Nakuha ninyo? So, Jesus Christ is the only way. Si Kristo Jesus lamang ang natangi na daan. So ano ba ibig sabihin natin nun? What do we mean by that? Na Jesus is the way. Marahil napakinggan ninyo yan through songs, no? Jesus is the way, the truth, the life. Pero ano bang ibig sabihin natin when we say Jesus being the way? Or sa anong pinapakita na ito talaga sa ating mga buhay? Kasi madaling sabihin, sige, si Jesus yung daan. Ano gagawin natin ngayon? Para makapunta para maligtas, para ma-rapture. Kung gusto ninyong maligtas ang inyong mga kaluluwa, Jesus is the way. Sige, paano gagawin natin ngayon? Or anong gagawin natin? Okay? So, if nakita ninyo, or if naunawaan ninyo na ang ating mundo ay pasama na ng pasama, at yun ay katotohanan, ano? Yung mundo natin ay in danger na, hinula din sa Bible, ito ay pasama na ng pasama, ito ay palala ng palala, at darating yung panahon na ito ay susunugin ng Diyos. Okay? Papahintulot ang Diyos na masunog, masira, para i-reset at ayusin muli. Even the heavens, even the earth, ito ay, sabi doon, Jesus, lilinisin. Okay? At kapag ikaw ay hindi kasama doon sa mga chosen people ng Diyos, kasama ka mapapurge. Kasama kang masusunog. Kasama kang ikaw ay makakaranas ng mga tribulations na mahirap. Okay? So, sa madaling salita, at alam ko, aware naman kayo dahil mga Kristiyano, or mga Kristiyano tayo, at perhaps sila mga hindi nanonood, ano? Sa mga nanonood, I mean na hindi pa naniniwala. Ang mundo natin ay pasama ng pasama at ito ay papunta na sa destruction. At naniniwala tayo na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay malapit ang bumalik. At ang pamamaraan lamang para tayo ay maligtas dito ay makasama dun sa pagbabalik natin Panginoon. Pagkabalik niya, tayo yung kasamang may tatangay sa mundong ito. Marami ng mga wars, marami ng mga famines, marami ng mga earthquakes. Walang pamamaraan para maligtas tayo dyan. Sa pamamagitan lamang natin Panginoong Kristo Jesus. Dahil siya, ang sabi doon, siya yung daan. Pero ano ba ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin natin na siya yung way? Marahil familiar kayo sa isang phrase pa sa Bible or sa isang quote na ang daan ay makipot. Di ba? Familiar kayo doon? Basahin natin sa Matthew chapter 7. Ano? Matthew chapter 7 verse 13. Sabi doon, Matthew chapter 7 verse 13, enter by the narrow gate, or by the straight, sa King James, I think. By the narrow gate, sabihin makipot, masikip na daan. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Maraming mga tao na pumaparoon lang dun sa daan na papunta sa destruction, papunta sa pagkawasak. At dahil napakalawak nito, walang limitations, walang hurdles, walang pipigil sa kanila. Maraming mga tao na willingly pupunta dito sa malapad na daan na dito, sa wide gate na ito, pero sabi doon, it leads to destruction. Isang account sa Psalms, sa Proverbs, sabi doon, yung the thoughts of man, hindi ko masyadong matandaan, no? Sabi doon, lahat ng mga thoughts of, kaisipan ng mga tao, or lahat ng mga gawa ng tao, akala nila,
Or sabi lang, there is a way that seems right to a man. But the end thereof is destruction, death. At ganito rin yun sa ating panahon. Tama yung ginagawa ko, maayos yung ginagawa ko, gusto ko itong gawin. Gagawin ko lang ito. At hindi tayo magpapapigil, hindi tayo magpapasaway, or magpapa-correct. No, is what I mean. Hindi tayo magpapaayos ng ating mga buhay. Dahil gusto mo itong gawin, you will go sa destruction. Pero ang daan papunta dun sa kaligtasan, sabi dito, na tinuturo ni Jesus, enter by the narrow gate. Sabi sa verse 14, for the gate is narrow and the way is hard, that leads to life. At ang mga nakahanap doon, and those who find it are few. Unti lang nakakahanap doon sa daan na yun. Pamilya na tayo dyan, di ba? Ang daan na makipot ay naglilid sa buhay. It means, hindi talaga to daan na talagang masikip, It's figuratively speaking na maraming mga pagsubok. Maraming mga decisions na kinakailangan mong gawin para ikaw ay magpatuloy sa daan ito. Sabihin nito, pwede ka masugatan. Kapag masikip yung daan, pwedeng sumayad yung mga katawan mo habang ikay nadaan dito. It means na, sa madaling salita, may mga kinakailangan matapos sa'yo. May mga kinakailangan ialisin sa'yo. May mga decisions ka na kinakailangan gawin na mahirap. Okay? Mahirap na decision na i-prioritize mo yung mga gawain instead of mga kaibigan mo. Mahirap na decisions na i-prioritize mo ang pag-attend instead na mga activities sa school or even sa work. Mga priorities na kung saan you have to decide para hindi yung gawain yung mag-a-adjust, kundi ikaw, kaya kung as much as possible, as much as kaya, makakapag-adjust yung mga responsibilities mo outside for church. Okay? Again, as much as possible. Kasi kung minsan talaga, diba, hindi kaya. Pero, gayon pa man, ang daang ito ay makipot dahil marami kang mga kinakailangang i-sacrifice. Marami kang kinakailangang bitawan. Maraming kinakailangang iayos sa iyong buhay para magkasya ka dito. Maraming mga kinakailangang matapyas sa iyo. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Maraming mga kinakailangang isaayos sa iyong buhay. At kapag hindi mo kayang iwan yan, hindi ka makapasok. Kapag hindi mo kayang iwan yung mga kaibigan mo for a brief moment, for 2 hours ng ating gawain, no? For 2 hours. At hindi mo talaga kayang iwan muna sila. Then, hindi ka makakapasok sa pintong ito. So, sabi doon, this gate, this way, this path is narrow. This way is hard. Pero ito ay papunta doon sa buhay. Sa isang, generally speaking, buhay. Ito ay hindi pupunta doon sa destruction. Ang iyong buhay ay maliligtas. At kung i-relate natin sa pinag-uusapan natin na Jesus being the way, ibig sabihin pala, pwede natin sabihin na itong narrow way na ito, si Jesus din yun. Yung makipot na daan, may mga struggles ka, may mga trials ka, is the same thing as walking on this way, which is Jesus. Okay? Na sa madaling salita, we can say, kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, at ikaw ay nagsabi na Kristiyano ka, makipot yung dadaanan mo. Maraming mga struggles. May mga testing, may mga decisions to make, may mga pagsusumika. Nakuha ninyo? So, this narrow gate is Jesus. This narrow path, this narrow way is Jesus. At ang pagsunod kay Kristo ay itong katulad sa narrow way. Dahil kapag ikaw ay nilakaran mo si Kristo, if you walked in Christ, makakatanggap ka ng buhay. Ba? Parehas ng binasa natin sa John. Okay. So, paano natin ngayon, or ano ba ano ba ibig sabihin ng si Jesus sa Aida?
Or ano ba dapat ang gawin natin with regards to that phrase, no? Jesus is the way. Ano ba dapat ang gawin ng isang Kristiyano? Kung papansin natin yung verse 14, na sabi doon, the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Sabi ko nga, kailangan mo lakarin yung daanang ito para maligtas. So kung gusto natin maligtas, which I believe naman ay gusto ninyong maligtas, ano? Wala namang gusto dito mapahamak or masira, ma-destroy. Kung nais natin maligtas, edi una sa lahat, kinakailangan natin hanapin yung daanan na yun. We need to find the way. We need to find kung saan yung daan na ito. Sabi dito sa verse 14, unti lang daw nakakita. Pero saan ba ito? Where is that way, that path? Saan ba dapat natin ito hanapin? Okay? And actually, alam nyo ba sa Banal na Kasulatan, hindi tayo ang naghanap ng daang ito. Hindi kayo ang maghahanap at ang naghanap ng daang ito. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ang siyang tumawag sa inyo at nilid kayo sa daang ito. Okay? So, hindi kayo yung maghahanap. So, makaka-relax kayo. Hindi kayo maghahanap ng daang ito. Or hindi kayo maghahanap ng paraan para maligtas. Si Jesus Christ ang nagbigay ng pamaraan para ikaw ay maligtas. Hindi natin hinanap ito, hindi natin ito sinearch yung buong mundo. Jesus made a way para ikaw ay masumpungan mo yung daang ito. Kasi maraming mga opportunities, maraming mga pangyayari sa mundong ito, and yet, nandito ka ngayon sa salita ng Diyos, you understand. Yung mga bagay na ipinrepare ng Diyos, it's not by chance, ito ay inihanda ng Diyos para sa inyo. Whether kung kayo ay lumaki sa church, or whether kayo ay na-invite na kaibigan, or whether na ikaw ay dating ganito, ngayon ikaw ay nandito ngayon sa church, it's God's plan. At ang Diyos ang naglagay sa inyo papunta sa lugar na ito. Kaya ang Diyos ang nag-lead sa atin sa daanang ito. So, may pagtawag sa iyo ang Diyos. If you would read 2 Timothy chapter 1. So verse 9. Sabi doon, who saved us and called us to a holy calling. Jesus Christ ang gumawa niya. Not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So bago pa nagsimula ang mundong ito, binigyan ka ng biyaya ng Diyos. Ng habag, ng awa, nakatanggap ka ng biyaya mula sa Diyos. Para marinig mo yung pagtawag. Marinig mo yung calling. Jesus is calling. Tumatawag ang Diyos, ito yung daan. Ito yung dapat mong lakaran. Ito yung dapat mong sundin. Ito yung dapat mong gawin. Okay? So, you've heard the call at hindi nagmula sa inyong sarili, yung paghahanap, again, hindi nagmula sa inyo, but God called you out. Ang Diyos tumawag sa inyo mula sa samot-saring mga ignorance natin. Samot-saring mga panahon na kung saan ikaw ay naghahanap ng iyong calling, ng purpose sa buhay, inilagay ka ng Diyos dito para makita mo ang iyong purpose. Makita mo ang great plan ng Diyos para sa iyong buhay, para sa ating mga buhay. Para maunawaan mo na there's more to this life, na hindi lamang tayo mag-aaral para magtrabaho, para mag-retire, para mamatay. Pero tayo ay nilaan ng Diyos for a great purpose. May plano ang Diyos sa inyong buhay. May plano ang Diyos sa atin. Okay? At yun yung nais ipakita ng Diyos. Yun yung nais niya. Ito yung plano ko. Go. You must go to this narrow way. You must go to this narrow path. At sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ng salita ng Diyos, tayo ay pinapatnubayan ng Diyos sa daang ito. Okay? Tinuturuan tayo. Ito yung daan. Sundan mo ito. Diba? Familiar kayo sa isang verse, Psalms 90, if I'm not mistaken, sabi doon, na His word is a lamp unto my feet, a guide to my path. 190 na tayo. So,
sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Diyos mismo, siya ang nagtuturo sa atin kung saan yung daan, kung saan yung narrow way na yun. Okay? Hindi ako, hindi si Kuya Sam, hindi si kung sino man, mga kuya, mga ate ninyo, but our God, siya ang nagtuturo sa inyo. What is right, what is wrong, anong tama at mali. Again, sabi ko nga, maraming beses ko nasabi sa inyo, ang mga pangangaral na tulad na ito ay hindi para ipuwersahin kayo na gawin ito, kundi para ipakita sa inyo what is right and what is wrong. And it's up to you pa rin. It's up to you. Which leads me to my next point, na nang sabi doon, of course, nilid ka ng Diyos sa daan, ito yung narrow way. Okay, nandiyan yung narrow way, nandiyan yung narrow path. Nilid ka ng Diyos dyan. Ngayon, kinakailangan mong pumasok. Okay, you need to enter. Ililid ka ng Diyos sa tamang daan, ito yung plano ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos. May mga pangaral kang mapapakinggan, ito yung dapat mong gawin. Ito yung wag mong gagawin. Okay? So maririnig niyo yung mga pangaral, pero overall, meron ka pa rin kaisipan, meron ka pa rin thoughts, may ideas ka pa rin for you to decide. Okay? Dahil marami na ditong dumaan, even sa youth ministry, nakapakinig ng pangaral, nakapakinig ng mga saway, tinuruan, umiyak dahil napalalahanan, umiyak dahil nasermonan, pero wala pa rin sila dito ngayon. Hindi na sila nagpatuloy. It's because they have their own minds. At nag-decide sila na gawin yung kanilang gusto. At hindi ko sasabihin yun na all right yun or maayos yun dahil alam naman natin, sabi ko nga kanina, di ba? There is a way that seems right to a man pero ang dulo na distraction, kapamakan. But the only thing that the preacher does or mga ngaral, mga kwet, mga ate nyo is to give you an advice, to give you an encouragement, to give you what the truth says. Kung anong katotohanan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero nasa inyo pa rin kung kayo ay magpapatuloy dito. So we need to decide if you are to enter that narrow gate or not. Kayo, anong gagawin ninyo? To enter means you must commit yourself. You must commit. Kinakailangan mo nang i-commit yan. Pag wala nang bawian, wala nang sukahan. I-commit mo ang iyong sarili. Kung gusto mo talagang pumasok, commit. Mag-commit ka na. Ipasok mo na. Ang sabi sa Philippians chapter 3, okay, let's continue to read other verses. Philippians chapter 3 verse 7. Sabi doon, si Pablo ay may ganito siyang desire. No? Whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and counted them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in Him. Nakita nyo? Nung si Pablo ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus, he has to sacrifice everything. Nadumanas siya ng mga sufferings, the loss of all things, at kung meron man siyang achievement sa lupa, and meron siyang achievement, siya ay scholar, siya ay matalino, siya ay may position, siya ay high-ranking official, he has achievements. Pero sabi doon, inari niya itong walang halaga, walang kabuluhan, rubbish, basura, para, sabi doon, kanyang mag-gain si Kristo. Sa madaling salita, kung nais natin pumasok dito sa narrow way na ito, you need to commit. I-commit mo ang iyong sarili. If you need or if you want, sabi mo gusto mong maligtas, sabi mo gusto mong ma-rapture, sabi mo gusto mong na pagbabalik ng Diyos, then ito'y katotohanan. Mahirap yun. It's hard. Dahil makipot ang daan. Pero kung gusto mo talaga, you need to commit yourself. You need to have the desire. Katulad ng pangaral last Wednesday. Whosoever will, ang invitation ng Diyos. Dahil hindi naman talaga sa pilitan. Hindi naman hinahata ka.
kayo, hindi ko kayo hinahatak. Okay? I would say this, kung matan kayo o hindi, ay may decisions kayo to make. As for me, gusto ko kayong matin, pero it's your decision to make. At ultimately, nakikita ng Diyos ang inyong mga ginagawa. Kung nais mo talagang maligtas, then we must build ourselves spiritually. Magpatuloy, maglingkod sa Diyos. Magsumikap, umatin, makilala pa ang Diyos na higit pa. Okay? And by the grace of God, of course, I myself, gusto ko kayong makita ng umatin or magpatuloy sa gawain. So, ang tanong ay ito, sure na ba talaga kayo? Sure na ba talaga kayo na gusto ninyong pumasok sa makipadaan ito? Kasi sabi niya, or meron kayong, or nung tinanong ko kayo kanina, bagaman hindi ko man hiningi ang inyong response, of course, gusto nyo maligtas, di ba? Gusto nyo makaranas ng rapture, maligtas, makaranas ng pagpapalit ng katawan, kasi ito mahina ang katawan, di ba? Maraming makainaan, o kulang. Ang question, sure na ba kayo? Sure na ba talaga kayo na gusto nyong pumasok sa narrow way? Dahil kung sure kayo, or dahil kung decided na kayo, you need to commit. Wala nang atrasan. Dahil sabi doon sa Hebrews chapter 10, verse 38, diba? Sabi doon, but the righteous, my righteous shall live by faith. And if he shrinks back, ibig sabihin, pag tumalikod, God will not have pleasure in him. Hindi malulugod ang Diyos sa kanya. Kaya sabi doon ng writer ng Hebrews sa verse 39, kaya kami, as for us, as for me, hindi kami yung tumatalikod. At anong mangyayari sa mga tumatalikod? They are destroyed. But at those who have faith and preserve their souls. So kayo, mga kabataan, gusto niyo ba talaga maligtas? Are you sure? Then, kung ikaw ay sure, kung hindi ka sure, ganito, mapakita ko sa inyo. Huwag kayo mag-alala dahil, ang sabi rin sa banal na kasulatan, hindi kayo paabayaan ng Diyos. It may seem challenging, it may seem na mahirap, it may seem na imposible. Pero, lahat ng bagay na yan ay hindi natin matatamo kung wala ang Diyos. Kaya dapat, maniwala at manampalataya ka na whatsoever things man na dumating sa iyong buhay, or whatever challenges man na dumating, decisions to make, kasama mo ang Diyos para mag-guide at magturo sa iyo. So, hindi ka mag-decide ng mag-isa. Hindi ka mag-decide ng ikaw lang. Merong Diyos na mag-guide sa iyo. Kapag merong mga tukso na napakahirap at mahirap lagpasan, hindi lang ikaw yung mag-isa yung lalaban dyan. Merong Diyos na lalaban sa iyo. Para sa iyo. Ang sabi sa Bible, may two accounts, may different accounts doon. Sabi doon, God is before you. Ibig sabihin, nasa likuran mo, or nasa harapan mo, nasa harapan mo ang Diyos. God is before you. Tama ba? Before ikaw. Okay? Ang Diyos ang nauna. And then also, God is in your back. Kasama mo ang Diyos. Siya ang backer mo, kasama mo siya lagi. Magtutulak sa'yo, mag-push sa'yo. Hindi kayo pabayaan. At ang Diyos in your sides as well. So, surrounded ka ng Diyos. Hindi ka pabayaan. Sa lahat ng mga hamon, lahat ng pagbaka, lahat ng mga tiisin na kinakailangan mong tiisin sa narrow way na ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. You just need to be sure. Kinakailangan mo lang maging sure. Maging sure ka muna na ito yung gusto ko. Lord, tulungan mo ako sa lahat ng mga bagay. At kapag ikaw ay tiyak, kapag ikaw ay gusto mo maligtas talaga, gusto mo maging sure, then, hindi ka pabayaan ng Diyos. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa pagpasok sa makipot na pintuang ito. Okay? At, like I have said here, or like nasabi dito ng Hebrews chapter 10, hindi nalulugod ang Diyos sa kanila na tumatalikod. Hindi malulugod ang Diyos sa kanila na mga tumatalikod.
So what it means na ikaw ay lumakad sa makipot na pintuang ito, it means you need to commit yourself. Kung sure na kayo, especially sa mga hindi pa nababautismuhan, kung sure na kayo, accept Christ as your personal Savior. Yun yung role ng baptism, ano? Okay? So don't get confused na hindi role or hindi what they call this, hindi basihan ng kaligtasan yung pagbabautismo. Okay? Ang baptism, ito yung nangangahulugan lamang na you accept Christ, na siya ang namatay para sa inyo. Which Jesus Christ did. Namatay si Jesus Christ para sa inyong mga kasalanan. So kung sure na kayo at naniniwala ka na si Jesus Christ ay namatay para sa inyong kasalanan, then magpabautismo ka kung hindi ka pa bautismado. Pabautismo ka, tanggapin mo si Jesus Christ, siya ay naglinis, naghugas, nagpagaling sa iyo, nag-bless sa iyong buhay. Accept that. And then, magpatuloy ka sa narrow gate na ito. At hindi ka pabayaan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi ka niya iiwan. Nakuha ninyo? Hindi tayo ipapabayaan ng ating Panginoong Kristo Jesus. So now, when you say to enter that straight gate, like I have said, we need to commit. And of course, kapag ikaw ay pumasok, my third point is, when you enter that gate, kinakailangan mo ngayong, of course, magpatuloy. To walk in that gate. Okay? Huwag niyo isipin na isang gate lang yan na manipis. It's a narrow path. Masikip na daan. Mahaba yan. So, hindi lamang yan isang pagtitiis, medyo marami-rami. Hindi lamang yan isang trial, medyo marami-rami. Hindi lang yan isang testing or temptation, medyo marami. Medyo marami kang lalakaran. Pero, sabi ko nga kanina, hindi ka pababayaan ng Diyos sa iyong paglakad. Pero ang reminder ay ito, kung sinasabi natin na tayo ay sumusunod kay Kristo, if we say that we live in the Spirit, Galatians 5:25, kumabasahin natin, no? If we say that we live in the Spirit, or sumusunod kay Kristo, sabi mo, ikaw ay gusto mong pumasok sa narrow gate na ito, at iniwala ka, hindi ka pababayaan ng Diyos, then, kinakailangan mo mag-keep in step, or lumakad with the Spirit. Ibig sabihin nun, pagpatuloy. You need to continue to walk. Okay? Nakikita natin ngayon kung bakit siya narrow way, no? Dahil maraming naiengganyo, gustong pumasok. Gusto kong maligtas, gusto kong mag-church, gusto kong umattend. Para maligtas ako, para makatanggap ako ng buhay na walang hanggan. Yes, attend ako. Yes, ikukumit ko buhay ko. Pero maraming mga hindi nagpapatuloy. Dahil mahirap eh. We can see it na narrow way talaga siya. It's because maraming ang pumapasok. Sige, sabihin natin ganito. May mga nakakita ng daan. May mga nakakapasok sa daan. Pero hindi marami yung nagpapatuloy. Hindi marami yung nagko-continue. There are actually few people na willing mag-continue or actually walk on this way. At kapag sinabi natin walk, mga kabataan, it means you need to follow up or kinakailangan mong gawin yung mga sinabi mo. Kinakailangan mong gawin yung mga nabasa mo, kinakailangan mong gawin yung mga natutunan mo. So, sa madaling salita, kinakailangan mo ngayong i-act yung kalooban ng Diyos. Kung anong kalooban ng Diyos, you need to do it. Kung nais mong lumakad sa daang ito. You need to do it. Pero dahil nga nahihirapan sila, hindi sila nakapagpatuloy. They cannot walk in this faith. Iniisip ng mga tao, maraming bawal, maraming mga suffering, maraming mga hindi pwede. Pero it's actually, sabi ko nga previously, di ba? It's actually freedom from sin. Ito yung binibigyan ng Diyos. Hindi ito restrictions, hindi ito mga bawal, hindi ito mga hindi pwede. Pero kung makikita natin ang mundo natin ngayon as a whole, ang mundo ngayon ay alipin ng kasalanan. Alipin ng trends. Alipin ng mga uso. Alipin ng mga karumihan na wala silang kakayahan para pagtagumpayan. Gagawin nila dahil yun yung sinasabi ng kanilang mga puso. At ang sabi sa Jeremiah, ang puso ay mandaraya na higit sa lahat. Pero ang inoffer ng ating Panginoong Kristo Jesus ay kalayaan sa mga bagay na ito.
Okay? Kalayaan, which means may decisions ka to make kung gusto mo magpaalipin pa sa kasalanan or lumakad sa kalayaan na binibigay ng Diyos. Magpatuloy sa daang ito. Nakuha ninyo? So, kaya naging narrow way ito, it's because maraming mga hindi nagpapatuloy. Maraming mga accounts pa sa Bible na hindi natin nabasa na, no? Or nabasa pa. Pero sabi doon, tayo ay nakapasok sa pintuang ito sa pamamagitan ng laman, ng flesh, ng katawan ni Kristo. So namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para kayong lahat ay maligtas. Tayong lahat ay maligtas. At ngayon, ikaw ay nakapasok dahil namatay si Kristo Jesus para sa inyong mga buhay. Pero kinakailangan mo ngayon na lumakad dyan. Kung decided ka na talaga magpatuloy, decided ka na maglingkod sa Diyos, act. Gawin ninyo yung kalooban ng Diyos. Okay? Gawin ninyo yung kalooban ng Diyos. Gawin ninyo yung mga nababasa ninyo, napakinggan ninyo, naririnig ninyo, mga paalala, mga payo, lalong higit yung mga nababasa ninyo sa salita ng Diyos. Gawin natin. You need to walk on that. Okay? Sabi sa 1 Peter chapter 4, basahin natin. Ilang mga verses na lang. Sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 1. Sabi doon, since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. Yun yung mahirap eh. Kasi si Kristo, nagsuffer na siya sa flesh para kayo ay linisin, hugasan, at may freedom na sumunod kay Kristo Jesus. Pero sometimes itong verse to mahirap. Dahil ang purpose ng pagkabuhay mo muli, pagkalinis sa kasalanan, ay hindi para bumalik sa kasalanan. Isang account sa Bible din, di ba? Hindi tayo katulad ng baboy na kapag nasa putikan, nas linisan, ay babalik dun sa kanyang hinimuran or sa kanyang mud pool. It's the same thing here sa verse 1, verse 2. Sabi doon, ang purpose ng pagkamatay ni Kristo Jesus ay para tayo ay malinis at tumigil na sa kasalanan. But sometimes verse 2 ay mahirap na i-follow up yung ating mga sinampalatayanan. It's hard to live sometimes dahil sabi doon, ang kinakailangan natin gawin sa verse 2, we should no longer live for human passions, but we should live for the will of God. Ito dapat yung gawin natin goal. Ito dapat yung buhay natin. When we say na we will walk in this narrow gate, ito yung main guiding principle. Iiwanan na yung sarili nating kalooban, iiwanan na yung ating mga laman, mga human passions, at lalakad ngayon sa kalooban ng Diyos. Sa plano ng Diyos. Sa mga nais ng Diyos sa iyong buhay. That's a difficult part. Pero like I have said, hindi ka pabayaan ng Diyos. Ang Diyos ang siya magiging liwanag mo. Ang Diyos ang magtuturo sa'yo. Ang Diyos ang mag-i-equip sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng encouragement para magpatuloy. Ang Diyos, gagawin niya lahat para ikaw ay makapagpatuloy sa karerang ito. At ginawa na niya lahat para sa inyo, mga kabataan. Kinakailangan mo lang mag-commit. I-commit mo na gusto mo magpatuloy, gusto mo maglingkod. Last Wednesday, sabi doon, kinakailangan meron kang desire na uminom doon sa fountain na yon. The invitation is for all. So, sino may desire ngayon? Sino may desire na magpatuloy at lumakad sa daang ito? Sino sa inyo ang may ganitong desire? Okay? Hindi batayan kung sabihin natin mahina ka, sabihin natin marami kang mga ugali pa na hindi maayos. Like I have said, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. If you just have the desire, the faith na magpatuloy,
then hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung wala ka pa ngayon maintindihan, maunawaan, it's alright, magpatuloy ka lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. At ililid ka ng Diyos papunta sa goal na ito, to walk in faith. Nakuha ninyo? So hindi kayo pababayaan ng Diyos. Magpatuloy lamang kayo. Otherwise, kung wala tayong desire, then huwag na kayo magpatuloy. Pero like nang binasan dito, sila na mga tumatalikod ay may nakakaranas ng destruction. Hindi yan, ano ba yung term sa libutan? No? Hindi yan gaslighting. Yan ay reality. Na sila na mga tatalikod, sila na mga aatras ay talagang dadanas ng destruction. Dadanas sila ng destruction. Yun yung reality ng mundong ito. Pero sila na mga magpapatuloy by the grace of God, kahit maraming mga kahinaan, kahit maraming mga weaknesses, sila na mga magpapatuloy up until the end. Sila ay, sabi doon, makakatanggap ng buhay. Katulad ng binasa natin sa John, sila ay makakatanggap doon ng mga katawan, ng life that God has prepared para sa ating lahat. And if you believe that God has prepared a specific body or a specific room or a specific mansion para sa inyo, kung iniwala kayo, nakasama kayo doon sa babalikan ni Jesus Christ, then walk in faith. Magpatuloy ka, lumakad ka sa pananampalataya, magpalinis, magpahugas sa Diyos, magpakorek, and then magpatuloy. Huwag kang aatras. No turning back, sabi sa isang awit. Magpatuloy ka umaten, magpatuloy ka magsumikap, patuloy ka mag-pray, magbasa ng Bible, magpatuloy ka. At ikaw ay hindi pabayaan ng Diyos. Nakuha ninyo? So yun yung nais ng Diyos para sa ating buhay. So when we say Jesus is the way, anong pamamaraan kahit anong pamamaraan ay ginawa na ng Diyos para ikaw ay makapasok. Anong pamamaraan man yan, kahit anong pamamaraan, lahat ng ito ay nasa plano ng ating Diyos. Ninilikha niya para sa iyo. So God has created this day para mapakinggan mo ang pangaral na ito, or yung mga previous days na nakatanggap ka ng biyaya ng Diyos, or yung mga previous days pa na naunawaan mo just a little yung mga salita ng Diyos. God has prepared that for you. Hinihanda na ng Diyos para sa inyo. Para ikaw matuto, tumibay, at makalakad, by the grace of God, makalakad sa masikip na daang ito. Okay? So, ang kinakailangan na namang gawin is to commit. Lord, tulungan mo ako. Nais ko magpatuloy sa daang ito. Commit. Commit mo ang iyong sarili, ang iyong buhay. At sabi doon, sila naman nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Hindi kayo papahiya ng ating Diyos. Okay? To summarize yung ating pinag-uusapan, I am closing na. No? To summarize, sa madaling salita, when we say Jesus is the way, it means you need to walk with Him, to trust Him. Dahil sabi nga natin, di ba? How can we find the way? Jesus na ang gumawa ng pamamaraan. How can we enter? Si Jesus din gumawa ng pamamaraan. Sabi doon, di ba, ginamit yung flesh niya para makapasok tayo. How can we walk? Ang Diyos din ang gumawa ng pamamaraan. Ikaw ngayon nakalakad, hindi dahil sa iyong sariling lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. So, sa madaling salita, isa lang ang daan, and that is Jesus Christ. Sa pamamagitan niya, at dahil ito yung nais na sa iyong buhay, kaya ikaw ay nakalakad sa daang ito. So, ang gagawin mo na lang, commit. Give your life sa Diyos. Ibigay niyo ang inyong mga buhay sa ating Panginoong Kristo Jesus. Decisions to make. May mahirap na decision ka, give your life to Jesus. Sabi sa Bible, unahin niyo lang ang kalooban ng Diyos at lahat ng mga bagay na ito sa mundo ay susunod na lamang. Okay? Give your life to God. At ang sabi doon, hindi ka pabayaan ng Diyos. Acts chapter 4. Basta tayo na lang mga talata na lamang for closing. It means na kapag ikaw ay lumakad sa daang ito, that means na you will know Him. May kilala mo pa si Jesus Christ ng higit. To walk in this way means to know Him more. It means we are to follow Christ. Dahil kung wala si Kristo, walang kaligtasan.
Okay? Without Jesus Christ, hindi tayo maliligtas. Chapter 4, verse 11. Ito yung sabi dun, no? This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the great or the cornerstone. And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sa madaling salita, Jesus Christ is the only way. Kung gusto natin maligtas, ito kay Kristo Jesus lamang. And katulad natin binasa, you need to find it. By the grace of God, ang Diyos ang nagbigay na itong daan na ito para sa iyo. You need to enter it and you need to walk on it. Dahil ito lang yung pamamaraan para maligtas. This is the only way para maligtas. There is no other way. There is any alternate routes. There is no shortcuts. This is the only way. Jesus is the way. Ang ating Panginoong Kristo is lamang, siya lang yung daan para sa kaligtasan. Okay? Ang ating Panginoong Kristo Jesus lamang ang daan. At kung ito'y tatanggapin mo, Lord, tinatanggap ko, ikaw ang aking Savior, ikaw lamang ang aking kaligtasan, I will commit, I will enter, and walk in this gate. Then, doon ka makakatanggap ng kaligtasan. Kaligtasan na from the beginning of time ay inihanda na ng Diyos para sa iyo. Okay? Alam mo ng Diyos kung sino sa ating lahat, yung mga magpatuloy, yung mga talikod, yung mga after a month, after a year, wala na sa gawain, or after a year, many years pa lumipas, ay nagpapatuloy pa rin. God knows it all. At huwag kayo mag-alala, He has prepared enough, or He has prepared, or He has already known those people na magpapatuloy, He has prepared those things for them. Yung mga mansions, yung rooms, yung katawan na ipapalit. God already knows it. Hindi yan sobra, hindi yan kulang. Ang role natin, dahil hindi natin alam kung anong bukas, ay sa bawat mga pagkakataon, sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin alam ang future. Hindi natin alam na may mangyayari na hindi maganda. Kaya, ang assurance na pwede natin makuha, no? Sabi sa Hebrews 11, faith is the assurance of things hoped for. Ang assurance na pwede natin gawin is faith. Lord, I know na kasama mo sa pagbabalik, and by faith, tuturuan ka neto na lumakad. Diba? Walk in faith. Nakuha ninyo? Para ikay makapasok, makalakad sa pintuang ito, sa narrow way na ito, you need to walk in faith. Pananampalataya na ang Diyos ang siya mag-guide, mag-tuturo, mag-asaayos sa iyong buhay. At ikaw ay lalakad dito. Dahil walang ibang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Kristo Jesus. At ang sabi sa James chapter 1 verse 12, I am closing on this verse. Sabi doon, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. If you believe that God loves you, then it's true. God loves you. God loves you. At sabi dito, hindi mo or sabi dito, dahil iniibig ka ng Diyos, God has promised that already. Yung kaligtasan, sabi doon, yung crown of life ay pinangako ng Diyos sa inyo. Patuloy ka lang. Magsumikap ka lang. Huwag kang atras. Kung may mga pagkakamali ka before, then, ang pagkakamali, hindi yun failure on your part. Ang failure lang ay, kapag ikaw ay nadapa, pero hindi ka nagpatuloy. That is failure. Pero kung ikaw ay nadapa, nagkamali before, kapag ikaw ay nagpatuloy ulit, then God, with open arms, He will welcome you. Okay? Sa mga kabataan, yan ang aking iibon sa inyo. Narrow is the gate. Masikip pintuan. Maraming mga tinatawag ng sanlibutan na bawal, mga hindi pwede. Pero if you understand the will of God, hindi nais ng Diyos for you. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay mapunta sa mababang kalagayan. Dahil God has prepared you for something better. Hindi dyan sa mababang kalagayan. So magpatuloy lamang tayo. I-commit ninyo ang inyong buhay sa ating Diyos
Hindi dahil nandyan na kayo, no? Kundi gusto ko makita na ninyo at from your heart, umusbong, mag-desire na, Lord, nakikita ko na masama na ang mundo, kailangan ko ng kaligtasan, Lord, I will commit my life. I will give my life sa paglilingkod. Lord, nakita ko na ikaw ay hindi mo ako pinababayaan, nagpapala ka sa aking buhay, binibless mo ako, pinapagaling mo ako, aking nanay, aking lola, lolo, hindi mo pinabayaan, then Lord, I will commit my life to you. Magpapatuloy ako dito. Kahit mahirap yan, kahit maraming matiisin, kahit na kung minsan maasaway ka, mapalalahanan ka na mabigat, at baka dumating yung point na maiyak ka dahil pinalalahanan ka. Pero it's for your growth. It's for your learning. At tayo ay titibay at lalakas sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Okay? At ang sabi sa banal na kasulatan, Hebrews 11, or rather, Hebrews 12, sabi doon, sila na mga pinapalo, sila na mga pinapalalahanan. Ibig sabihin nun, ay iniibig sila ng Diyos. At ano pang sabi doon? Sila na mga pinapalo, mga pinapalalahanan, ang ibig sabihin nun, sila yung mga anak ng Diyos. Unless, kung hindi tayo pinapalalahanan, pinapalo, tinutuwid, tayo ay anak sa ligaw. Reprobates, ang termino. Pero purihin ang Diyos, kahit na mahirap, masikip, hindi ka pabayaan ng Diyos. Ang Diyos ang may hawak sa ating mga kamay. So kabataan, magpatuloy ka lamang maglingkod sa Diyos. Okay? Huwag kayong susuko. Maraming mga difficulties sa paglilingkod. Magpatuloy ka. I-commit mo ang iyong buhay dito sa decision na inclined sa salita ng Diyos. At for sure, hindi ka papahiya ng Diyos. If you need to sacrifice your friends, yung mga classmates mo, dahil meron kayong gawain, i-sacrifice mo yung relationships mo with them. I-commit mo ang iyong buhay sa gawain. At for sure, hindi ka papahiya ng Diyos. God will create you many more friends. Kung may mga kinakailangan kayo sacrifice sa work or na blessings, or what I mean is resources or pera, just for the sake ng gawain, then do it. Kung kinakailangan mong i-sacrifice yung status mo sa labas, ikilala ka bilang ganito, join ka sa mga gimmick, join ka sa mga ganito, welcome ka sa mga tao, kung kilala kang ganyan. Pero dahil sa kinakailangan ng gawain, kinakailangan mong manindigan, you have to sacrifice that, then do it. At ang sabi sa banal na kasulatan, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Okay? Hindi ka papahiya ng Diyos. If you have to sacrifice contests, or if you have to sacrifice activities sa school, no? May activities sa school ngayong Friday, may karaoke sila, whatever, at ini-encourage ka, ini-invite ka. If you have to sacrifice those things for the sake of the ministry of God, then do it. Sacrifice those. At hindi ka pabayaan ng Diyos. Hindi ka niya iiwan. At yun yung aking iwan sa inyo, mga kabataan. Palakasin tayo ng ating Panginoon. Tayo muko at manalangin. Dahilan namin Diyos, nagpasalamat kami sa iyong mga munting salita na iniwan mo sa gabing ito. Ang aking prayer, Lord, pagpalain mo mga kabataang ito, patuloy mo palakasin. Patuloy mo, Diyos, i-guide, ituwid, ilagay sa maayos na landas, maayos na daan. Gawin ang iyong kalooban, gawin ang iyong plano sa kanilang mga buhay. Panginoon namin Diyos, hindi namin kaya ng kami lang. Hindi namin kaya, Lord, na nag-iisa. Kailangan ka namin sa mga buhay. Even I, Lord, I know marami rin mga decisions that I have to face. Bawat isa dito, Diyos, may mga kinakailangan i-decide sa kanilang mga sarili. Pero Lord, tulungan mo kami. Gabayan mo kami sa iyong mga salita. Gabayan mo kami sa iyong kalooban na Diyos. Kung tila ba minsan malabo, hindi namin makita kung anong nais mo, anong plano mo. Lord, show us the way. Through your word, through your preaching, ipakita mo kung anong nais mo sa mga buhay. Para kami tumibay, lumago sa pananampalataya, at magpatuloy sa mga nilakaran namin. Which is, Lord, we commit our lives sa iyo. We commit ourselves na magpatuloy lamang sa daang ito. At bayaan ng Diyos, pagpalain mo mga kabataan na nag-commit na kanilang mga buhay. Huwag mo silang pabayaan, huwag mo silang iiwan. Ito ang aking prayer, ito ang aking dalangin, Lord, kasama ng pag-apala, mga blessings, mga pagkaunawa sa mga salita. Ito ang aking binibigay, ginagawad through you, Lord. Ikaw lamang nagbibigay, nagagawad nito, Diyos. Ito ang aking prayer para sa mga kabataan ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Purihin natin Panginoon. Palapakan natin Panginoon. Praise the Lord. God bless you, Brother Sam. Palain tayo natin Panginoon.
Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita sa gabing to. Tayo ba'y pinagpala ng ating Diyos, mga kabataan. Salamat sa napakainam na mapaalala. Tunay, walang ibang kaligtasan sa mundong to na ating mataglay kundi sa ating Panginoon lamang. Hallelujah. Sabi kanina, Jesus is the way, siya ang daan, at para tayo ay makaparoon, hallelujah, sa Ama. Of course, sabi kanina, we must accept Jesus. We must know the way. At ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Hallelujah. Tulungan pa tayo ng Panginoon na patuloy pang makita ang daan. At kapag pinakita ng Diyos ang daan, tulungan niya pa tayo na lumakad pa sa makipot na daan. Amen? Ito pa ang ating dalangin, ito pa ang ating desire, mga kabataan. At kung paano pinalalahanan tayo kanina, we must continue lang to walk sa narrow way. At sabi kanina, hindi tayo lalakad doon ng mag-isa lang. Salamat dahil meron tayong kasama ang ating Panginoon. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! 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 Salamat sa napakainam na salita ating Diyos. Hallelujah sa gabing ito. At tayo'y dadako na sa mga prayer request. Meron bang pinapat madalangin? At kung wala, isama natin sa dalangin ang malapit na I think this coming Monday ay paparoon na ang ilang mga kapatid natin sa mga ating mahal na pastor patungo sa dako ng Masbate. So, sama natin sila sa dalangin para sa lalapit na anniversary, fellowship doon sa Masbate. At ang Diyos ang mag-ingat sa ating mga mahal na kapatid at magpala sa dakong yun. At nawa, dalhin nila ang pagkapala rin na matanggap nila patungo dito sa ating tahanan dito sa Bulihan. At ganoon din natin mga kapatid, Brother Tim at kanilang pamilya, ay dalangin natin sila na ang Diyos ang mag-ingat sa kanilang daan at ang Diyos ang maghawi ng anumang mga panganib at bayaan ng mga pagpapala rin sa dako ron ay dalhin nila sa dako rito sa kanilang pag-uwi. So wala nang ibang mga panalangin na niya kung bawat isa na tumayo at tayo ay nadako sa ating huling parte nating gawain. Awitin natin ang awit nagsabi, Hallelujah. Show us the ancient pan. Meron ba tayong lyrics dyan? Okay. Hallelujah. Salamat sa napakainam na salita ng Diyos. At totoo yan na nating napakinggan. Hindi natin kaya mula sa ating mga sarili. Many times, mag-fail tayo. Hallelujah. Pero salamat. Dahil sa oras na minsan nag-fail tayo, may kamay ng Diyos na nagbabangon sa atin. Hallelujah. May Diyos na mabuti. Hallelujah. Na nakakaalam ng totoong kalagayan natin. Salamat sa ating Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Bagamat siya'y nasa tipo ng kalagayan bilang hari at Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili para sa ating mga mababa. Hallelujah. Oh, purihin ka aming Diyos. Hallelujah. Awitin natin may pasalamat. Awit natin na may desire. Hallelujah. Lord, we want to show, we want to see, hallelujah, your way, hallelujah, your ancient path, hallelujah, at patuloy pang makalakad kung saan ka naroon.
lead us along eternal. Yes, amen, amen. We want Lord, help us, oh God. Lead us, oh Lord, hallelujah. We want to enter your rest. Show us the ancient past and lead us, oh Lord. Help us, oh God, hallelujah. Lead us along eternal highways. We want to follow the footsteps of Jesus. We want to show us the ancient paths. Hallelujah! Lead us along eternal highways. We want to walk in the ways of Jesus. We want to enter your rest. Show us the ancient paths. Show us the ancient paths. Lead us along eternal highways. We want to follow the footsteps of Jesus. We want to enter your rest. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Lord, ito ang aming desire sa gabing ito, Diyos. To follow your footsteps, oh God, na yung iniwan sa amin, Panginoon. Kung ikaw ay naparito pa, hallelujah, sa limbutang ito, Diyos. Lord, ito ang aming desire, hallelujah, na patuloy pang lumakad patungo sa iyo, oh God, kung saan ka naroroon. Kami ay doroon, Panginoon. Lord, kagaya ng mensahe sa gabing ito, Diyos, hindi namin to kaya mula sa aming mga sarili. Hindi namin kaya magpatuloy, O God, kung wala ka sa amin, O Diyos. Hindi namin kaya magpatuloy na lumakbang o lumakad, O God, without your help, without your guidance, without your Spirit, O God, na naglilid sa iglesia, O God. At kagaya ng panahon kung paano na nag-lead ka kay Moses at sa iyong bayan, hallelujah, Lord, hindi namin kaya pumaroon, hallelujah, hindi namin kayang magpatuloy, O Diyos, kung hindi ka sa amin, O God. So, Lord, itong aming dalangin sa gabing ito, itong aming patuloy na hibig sa iyo, O God. Lead us, hallelujah, kung saan ka naroon, and help us to walk on, hallelujah, hallelujah, sapagat mula sa aming mga sariling lakas, O Lord, kami maaaring mag-fail lamang ng paulit-ulit, O Diyos. But Lord, with your Spirit, with your power, with your words, O God, lahat ay magagawa namin, O God. Even lumakad sa makipot na daan, O Diyos. O Lord, it is your promise, hallelujah, na hindi mo kami iiwan. Hallelujah, sa aming mga paglalakbay. Lumakad mo kami sa apoy, hallelujah, o sa river, hallelujah, o hindi kami matupok, hindi kami malulunod, hallelujah, sapagkat ikaw ay naroon. O Lord, tulungan pa ang mga kabataang ito, O Diyos. Tulungan pa ang bawat isa, hallelujah. And even kami, hallelujah, na may mga edad na sa ministry ng kabataan. Lord, kami nangailangan rin ng iyong lakas. Nangailangan ng iyong tulong, O God. And what more ang mga batang ito, O God. Sa napakasamang panahong ito, O God. Lord, we need you, hallelujah, upang kami makapagpatuloy, hallelujah. Salamat sapagkat sa gabing ito, O Diyos, muli mong pinakita, hallelujah, na ikaw ang daan
upang kami makaparoon sama. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay naparito upang kami tulungan sa aming mga paglalakbay. Salamat, hallelujah, sapagkat sa bawat pagluha, sa bawat mga pagsubok, sa bawat mga pinagdadaanan, meron kaming blessed assurance sapagkat Ikaw ay nariyan. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kayong pababayaan, O God. Lord, kailangan pa namin ng inapang kalakasan. Kailangan pa namin ng inapang karunungan mula sa iyo, O God. Kailangan pa namin ng inap na yung biyaya na patuloy na magpalakas sa bawat isa. Sa aming mga kapatid na nangihina, sa mga nanlalabig, ibig sa mga nangailangan, hallelujah, na anumang mga kahilingan, O Diyos, Ikaw ang magsusupply. Ikaw ang mapagbigay, hallelujah. So ay sa iyo kami lumalapit sapagkat Ikaw ang daan, hallelujah. Ikaw ang katotohanan, Ikaw ang buhay, hallelujah. Salamat sa gabing ito sa iyong mga salita. Salamat sa paalala, hallelujah, na may Diyos na nagmamalasakit sa amin, sa anumang mga pinagdaanan, sa anumang mga bagyong dumarating, sa anumang mga struggle sa buhay. Lord, salamat sapagkat nariyan ka, hallelujah. Nariyan yung laging saklolo, nariyan lang yung laging tulong, O Diyos, sa iyong mga lingkod. Lord, tulungan mo pa kami, hallelujah, na ma-acknowledge ang daan kung saan ka naroon, O God. Lord, help us, give us strength, wisdom, O God, upang patuloy naming mayakbang ang aming mga paa kung saan ka naroon, kung saan ang iyong kalooban ay naroon. O Lord, help us, O God, upang patuloy kaming makapagbigay ng paglilingkod na may kaluwalhatian sa iyong harapan, O God. Tulungan mo ang bawat isa sapagkat sa iyo lamang din kami, O Lord, huhugot ng lakas. Sa iyo lamang kami, O Lord, magkakaroon ng karunungan. Sa iyo lamang kami, O God, mayroon ng katagumpayan. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong ginamit sa gabi ito, aming mahal na kapatid, Brother Tim. Patuloy mo pa siyang gamitin, O Diyos, sa iyong iglesia, sa iyong ministry ng kabataan, sa iyong katawan, O God. Patuloy mo pa siyang bigyan ng inapang kalakasan, ng karunungan, ng mga bagay pa na kahilingan niya, O Diyos, na makapagbigay kaluwalhatian sa iyo, God. At bayaan, O Lord, hallelujah, patuloy rin, Lord, ang mga salita mong ipinagkaloob sa gabing ito ay magbigay pa, hallelujah, ng iba yung kalakasan sa bawat isa. Magbigay pa ng patuloy na inspirasyon to press on, hallelujah, na sa kahit gaano mga kabigat ng mga pagsubok at mga mahigpit na mga battles, may Diyos na laging aalalay sa amin. May Diyos na laging nariyan at di kami pababayaan. Salamat sa iyong mga salita. Lord, hallelujah, tulungan mo pa ang bawat isa. At O God, humingi kami ng tawad, humingi kami ng pamanhin, Lord, sa aming mga lakad kung minsan, hallelujah. Kung minsan hindi namin na-acknowledge na mali na pala ang aming mga nilalakad, O God. Na mali na pala ang aming mga desisyon, O Diyos. Lord, tulungan mo pa kami, O God. At once na ma-acknowledge namin, hallelujah, ang iyong kalooban, help us, O Lord. Natulungan mo kami, O God, na gawin ang iyong nais, O God. Hindi ang aming nais, kundi ang iyong kalooban lamang, O God. Tulungan mo pa ang bawat isa. Lord, dadaho kami sa prayer request sa gabing ito. Bagamat wala nagpaabot, O Diyos, pero Lord, may mga kapatid kaming paparoon sa iba't ibang mga lugar, O God, na may isang mission, O Lord, na may isang kagalakan. Upang yun, Lord, ay patuloy kang maranasan pa. Patuloy ka pang gumawa pa sa kanilang mga buhay at gumawa pa sa dakong roon, Lord, na may mga pagtitipon sa iyong pangalan, O Diyos. O God, gumawa ka, hallelujah, sa aming mga mahal na kapatid na paparoon sa Masbate, aming mahal na pastor, kasama aming mahal na elder, Brother Joey, at iba pang mga kabataan. Bin Lord, aming mahal na youth leader, Brother Tim, Brother Gideon, at ang kanyang tahanan, ang kanilang pamilya, O Lord. O God, samahan mo sila sa kanilang paglalakbay, O God. At bayaan, anumang mga plano ng kaaway, O God, ay yung hauwiin, hallelujah. And let your will be done, hallelujah, sa kanilang pagparoon, O Diyos.
Wow, Lord, pagpalain mo ang mga gawain na mga magaganap sa mga darating na araw. At bayan, ito yung mag-uwi, O Diyos, ng iba yung pangkalakasan at pagpapala sa aming mga mahal na kapatid, aming mahal na pastor, O God, upang patuloy pa itong magamit, O God, na inspirasyon pa. Hallelujah. Mga kalakasan sa mga gawain pang darating, O God. O Diyos, ay namin ito pinagkakatiwala sapagkat Ikaw ang nagakda ng lahat ng bagay at nasa iyo ang lahat ng pag-iingat, ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng karunungan. O Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong mga ginawa. Salamat sa bawat buhay na iyong ginamit, O Diyos. Patuloy ka pa magbigay ng kalakasan sa bawat isa at patuloy na maigamit pa ang aming mga buhay sa iyong kapurihan, O Diyos. Lord, let be, O God. Pangyarihin mo, O God, ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong biyaya, O Diyos. Patuloy ka pang gumawa sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo muli kami, O Lord, sa aming pag-uwi. Hallelujah. At bayaan dalhin namin ang mga salita mo sa gabing to na ikaw ang daan sa anumang mga problema, sa anumang mga suliranin, sa anumang mga pangailangan. Ikaw ang daan, ikaw ang kasagutan, O God. So mawing lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasalamat, ay aming maingat ay binabalik sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Ang palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Tayo may pinagpala sa gabing ito, mga kabataan. Sino mga pinagpala?